Eto na, sa wakas, Sara Lustay Duterte mapapatalsik na, matatanggal na sa pwesto. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, heto ho, latest update tungkol dito kay Sara Lustay Duterte. Naku po, sa wakas, mapapatalsik na sa pwesto bilang Vice Presidente. Aba, ay baka ho kayo ay magtaka. Ibabahay ko po sa inyo ang katibayan, resibo tungkol dito sa biglaan na pagtanggal sa pwesto ni Sara Lustay Duterte. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking maliit pa na YouTube channel. Eto na, dumating na ho ang kinatatakutan ni Sara Lustay Duterte taong 2026. Eto na, mga kaibigan, palakpakan muna tayo. Muli, palakpak. Ay lalong magagalit sa atin ng mga didilis at mga DDS sapagkat pumapalakpak tayo dahil itong si Sara Lustay Duterte ng kanilang amo ay sa wakas matatanggal na po sa pwesto. Ay gusto ko munang kunin ang inyong panig, mga mahal kong taga-subaybay. Ano po ang masasabi nyo? Any reaction? Pabor po ba kayo na itong si Sara Lustay Duterte ay matanggal na sa lalong madaling panahon sa pwesto bilang Vice Presidente? Or any reaction masasabi nyo po dito kay Sara Lustay Duterte? Karapatan nyo hong magbigay ng anumang public opinion. Nako, ngayon ho ay taong 2026, buwan ng January, na hindi makakalimutan ni Sara Lustay Duterte. Siyempre ang kanilang mga tagasunod, didilis. Ay, kumusta na mga didilis? Paano na yan? Ay biglaan itong pangyayaring ito. Sapagkat mga kaibigan, noong paman ay napakainit ng usapin na itong si Sara Lustay Duterte sa taong 2026 ay dalawa lang ho ang pamimilian na pwedeng mauna ang pagtanggal sa pwesto, at siyempre pagkatanggal ay ikukulong. Bibigyan po natin ng linaw yan dahil ngayon ho ay dumating na ang taong 2026. Ito ho ang katibayan sa usapin na ika nga po'y sa wakas Sara Lustay Duterte matatanggal na sa pwesto. Marami ho ang natuwa at umiyak naman ang mga didilis at si Sara Lustay Duterte. Ay kung kayo umiiyak mga didilis, ay kami naman ay tumatawa at pumapalakpak. Tumulo na ang luha sa inyong mata. Eto, pinadaanan ko lang pong kaunti. Mga kaibigan, huwag nyo pong kaligtaan panoorin. Dahil ito po ay may connection, kaugnayan o dito na sa pagpatalsik kay Sara Lustay Duterte sa pwesto. Eto po, mga kaibigan. Bagong taon, bagong impeachment complaint ang nagbabadya laban kay VP Sara, at ang laman ng reklamo, posible umanong mas malawak pa. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Hindi nakabalangga muling mag-endorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa oras na matapos na ang one-year bar rule sa February 5. At dahil isang taon na nakalipas simula nang ma-impeach ang bise, maaari raw gamitin sa refiled complaints ang mga panibagong impormasyon na isiniwalat ni Ramil Madriaga na umano'y dating bagman ni VP Sara. Nako, Handa tayong mag-endorse at maaaring madagdagan pa yung mga
lalabanin ng complaint given na may mga bagong impormasyon na lumabas. O kasama doon yung yung affidavit ni Madriaga, lalo pa at binabanggit ni Madriaga yung mga susing tao sa ano nangyari sa confidential fund, no? Yung mga susing personalities na allegedly illegally pinagkatiwalaan ng confidential fund. Nako po, ay ito na nga. Umiiyak na si Sara Lustay Duterte dito dahil dumating na ho ang kanyang kinatatakutan. Hindi ko na iisa-isahin. Nandiyan ho, ibinahagi ko po sa inyo. Mas mabuti pa, ito pa ang kahindik-hindik. Patapusin po natin ang video na ito. Nako, magugulat kayo. Bago ito, titignan daw muna nila kung paano magdedesisyon ang Korte Suprema sa Motion for Reconsideration o MR ng Kamara. Kung kinakailangan ay handa tayong mag-endorsong muli. No? Pero hindi natin dapat pangunahan ang Supreme Court. As you know, hindi natin dapat pangunahan ang Supreme Court dahil meron kang pending motion for reconsideration doon. No? At kung magbabago ng posisyon ng Supreme Court ay magtutuloy na ang impeachment trial sa Senado. So hindi na kailangan ng pag-refile. Matatandaang nagsumite ng MR ang Kamara para i-reverse ang desisyon ng SC na ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban sa VP. Nako! Tumulo na ang luha sa inyong mata, didilis. Kumusta na? O ito pa. Pagkatapos nito, magbibigay tayo ng counting public opinion pag may oras pa. Kaya umaasa raw ang Makabayan Block na marisolba ito bago pa mag-February 5. Parating tayo ron. No? Wait and see muna tayo kung ano mangyayari dito sa Supreme Court case. Pero kung sakali man daw na hindi ito magawa ng SC, handa pa rin silang mag-endorso ng panibagong reklamo laban kay VP Sara. Lalo pa't kumpiyansa sila na itutuloy ng mga dati nang naging complainant ang muling paghahain ito sa Kamara. Para sa agenda. Ayan mga kaibigan, alam kong nakuha nyo ang gusto kong punto. Hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news sapagkat kung nasabi natin si Sara Lustay Duterte sa wakas ay matatanggal at mapapatalsik na sa pwesto dahil ho dito sa wala ng hadlang na tuloy na ang impeachment laban ho kay Sara Lustay Duterte. Mga kaibigan, alalahanin po natin ang kanyang mga kakampi na senador na magsasalba sa kanya diyan sa Senado ay kulungan po ang bagsak at malapit na ikulong. Paano pa sila makakabuto sa impeachment? Kaya't maliwanag ko dito na Sara Lustay Duterte napakadaling i-convict diyan po sa Senado dito po sa impeachment laban sa kanya dahil ang mga senador niya ay malapit na rin hong ikulong. Wala nang ahadlang para ipagtanggol siya. Ilan na lang ho ang matitira. Maliwanag mga kaibigan, bigyan po natin ng parto. Medyo nabitin ako, wala na tayong oras. Salay ko sa video na ito. Salamat, bye-bye. Palakpak.